Buting magpakabit ka na ng wifi. So, isang mapagpalang tanghala sa lahat mga idol. Buti bro, nagpakabit ka na ng wifi. Oo nga. Tata Paler, shoutout sa'yo. Rolando Dino, shoutout sa inyo. Yun, paring Christian, mapagpalang tanghali. Yun mga idol, pakisuyo naman na i-share yung ating live video para mas maraming matutunan yung mga nakakapanood at napakaganda na naman ang topic natin ngayon. Isa na naman, marami na naman kayong matututunan na sa ating pag-aaral. Wala. Lighter ko. Napunta dyan. Tingnan ko tubig. Saka orange. Ang ulit lang ko. Buti na nagpakabit ka ng wifi. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat at nandito tayo sa Batangas. Dito sa Taal. San Nicolas, Batangas. So nandito tayo. Yung paring Christian, kamusta kayong lahat dyan sa mga kumpare natin dyan sa Mindoro? So matagal-tagal pa ako makakababa dyan. Tagal-tagal pa tayo makakapag-banding. So ayun yung ating tatalakayin ngayon kung bakit ko pinapashare sa inyo yung video. Makakatulong ito sa lahat ng mga nag-i-spiritual at hindi nag-i-spiritual. Pangkalahatan ito. So, etong months of January, shoutout muna kay Apo Jimmy Aspilaga na naginip daw siya na magkasama kaming dalawa. So, ang interpretasyon ng panaginip mo, best na napanaginipan magkasama, hindi ko alam kung bakit. Apo Jimmy Aspilaga, ang interpretation ng iyong panaginip na nakikita mo ako, nakasama mo ako sa panaginip mo, ay may kinalaman sa mga pagtangkilik mo sa pagtalakay sa ating pag-spiritual. No, may kinalaman yan dyan. Kung lagi mo akong napapanaginipan, sabi mo nga 2 beses na magkasama tayo. So, ibig sabihin dyan, na-influensyahan ka ng mga aral na napapanood mo, nakikita mo sa akin, sa mga kaalaman na na-share ko. So, yun nga, sabi nga natin, dahil nga tayo ay vlogger, influencer, o content creator na influencer. Kasi, maraming klase yung influencer. May mga influencer sa mga pagkain, sa sarili. So sa atin naman dito tayo sa spiritual. Kaya nga lang sa pag-spiritual, yung sa akin kasi kung mapapansin ng iba, is napaka-normal lang talaga ako milos kung ano yung ako, hindi ko kailangang itago. No, kagaya niyan, marami nagsasabi, Commander, nasa spiritual ka, nagyoyosi ka, nagiinom ka. So, walang problema sa pag-spiritual yun. Alam nyo, yung pag-iinom at paninigarilyo, may problema yun sa aking sarili, sa aking kalusugan. Pero wala yung problema o hindi yun hadlang sa pag-spiritual. Marami ang iba, itinatago kung ano yung sarili nila, kung ano yung mga bagay na sa akin hindi, napaka-normal ko. Normal lang ako kumilos, kumbaga, kung ano lang yung kilos ko nang naaayon, nang wala, hindi kasama yung usaping spiritual. So, ganun lang talaga ako. Normal ako kung may napapanood nyo sa video ko, nagyoyosi, kung minsan may nakikita kayo, mga pinopost natin na nagiinom tayo. Kasi tao lang tayo, hindi tayo perfecto o hindi tayo
kabanal-banalang santo na tinatawag para itago natin yung sarili. Marami nga eh. Kung minsan mapapansin natin, meron tinatawag na, hindi lahat, sinasabi ko lang. Yung totoo, real talk kasi ako, ganun ang pag-uugali ko. Yung iba, akala nila masungit ako. Hindi po ako masungit. Stricto. Lalo na sa aral ng spiritual. Pero pag makasama ninyo ako, marami na ako nakasama mga nasa spiritual na, sabi nila sa grupo, no, grupo kami, ako daw yung pinakamakulit, ako daw yung pinaka-bully sa kanila, malakas mang asar. Ganun talaga ako. Kasi yung sa akin, pag biniro ko, alam nila yan, maging dyan sa Mindoro, si Commander Tigre, nung binyagan, isang beses pa lang kami nagpangita. Pero ang lakas ko namang asar. Ganun ako sa personal, hindi ko tinatago yung sarili ko, hindi natin kailangan magbanal-banalan. No, kung ano man, hindi natin kailangan yun eh. Nasa spiritual tayo. May mga biro tayo, may mga joke tayo o kakulitan na ginagawa. Pero kailangan yung mga biro at kakulitan natin is hindi pa rin natin hinuhubad yung pag-spiritual. So, sa akin, napaka-normal lang buhay ko, napaka-simple lang. Hindi tayo katulad ng ina-expect ng iba. Kaya wag po kayo mag-expect na ako ay ganon, na masungit sa personal o ano man hindi. Maraming magpapatunay niyan, maging sa dito sa Batangas o sa Lipa. Pag pumupunta kami, namimit ko doon pag nagpapagawa ng medalyon, ang iba't ibang mga manggagamot o iba-ibang mga mag-aantingero. Pero makikita nila, nakikipagkulitan ako sa kanila. Mas seryoso pa nga sila sa akin. Ako napaka-seryoso ko lang sa spiritual. Pagdating dito, ayoko kasi ng may makulit, ayoko ng yung mga tanong na out na sa topic, hindi nakakonek yung mga tanong. Nagpapaliwanag ka tungkol sa pag-spiritual, merong manglilimos ng mga medalyon, merong magtatanong ng mga sakit-sakit nila. Kasi hindi po yun yung topic natin. Kapag ka ganun ang ginagawa ninyo, ma-out of topic tayo, maliligaw tayo nun. Kaya po kuminsan talagang sinusungitan ko. Kasi spiritual po ito eh. Sa spiritual, kailangan natin ng mahinahon, mahusay na pagpapaliwanag, yung kailangan na iintindihan ka ng tao sa iyong mga sinasabi at naiintindihan mo dapat ang iyong mga sinasabi. Pinaka-importante dyan, unang-una isipin natin pag nasa spiritual tayo, dapat yung nagsasalita, naiintindihan niya yung kanyang mga sinasabi. Marami ang nasa spiritual na kung ano-ano na lang ang sinasabi. Masyadong napakahiwaga. So ako, hindi ako mahiwagang tao. Hindi ako mahiwagang tao. Kahit na ako ay ganito sa spiritual, no, hindi po ako mahiwagang tao. Kumbaga, mapapansin ninyo, may mga talinghaga ako ng mga binibitawan. Yun kasi ay mga nakasanayan ko na lagi kong nababasa sa Biblia. Sabi ko nga sa inyo, ang aralin ko, lihim na karunungan at Biblia lang. Dalawa lang yan. Pero pag lumabas ang aral dyan sa lihim na karunungan at Biblia, hindi na ako makikipagtalo. No? Congrats daw, 351k followers ka na. Ganun, okay Hindi ko pansin, nakala ko nakaraan 309 lang po yan. Siyempre, salamat na rin sa inyo sa laging nag-share ng mga video natin. So ako, sa ngayon, mapapansin ninyo, di ba? May mga against sa paniniwala natin. May mga nagko-comment dyan. Pinablock ko na lang kagad. So dati, kung ipinapahiya ako, ngayon medyo, sabi nga natin, habang natututo, nasasanay sa pagko-content. Hindi po talaga ako sanay mag-content. Hindi po ako sanay mag-live streaming. Mas sanay ako na nagtuturo ng actual, personal. Kasi, magandang tanghali din sa iyo, Joshua. Kasi, mga idol, ko yun eh. Kumbaga,
Yun yung forte ko, yung magturo sa spiritual. Gustong gusto ko, masaya ako na sineshare yung aking karunungan. At kung mapapansin lang ninyo, may mga nag-PPM sa akin na, Commander, penging ganitong orasyon, penging ganitong debosyon, ano ba yung dasal sa mga ganitong medalyon. Tamad na tamad ako sa ganun. Alam niyo kung bakit, mga idol? Kasi ayaw na ayaw ko nang inuutusan ako. Kasi kapag ka ganun, parang inuutusan pa rin ako noon. Hindi ako nagagalit dahil dun sa hinihingi ninyo. Ayoko lang dahil pakiramdam ko, inuutusan ako dahil napakarami po ng libro. Nakita nyo naman kung ilan ang libro ko na binubungkal. No? Parang library na dun sa bahay. Bubungkalin ko, hahanapin ko pa yung title. Pangalawa, pag hinanap ko yung title ng libro, hahanapin ko pa yung dasal. Siyempre, di ba, abala din sa akin yun. Kaya, sa akin, hindi ako basta-basta nagbibigay. Hindi naman ako nagdadamot. No, yung kumbaga yung oras ko, napakahalaga ng bawat oras ko. Kagaya nito, so, maihahambing ko ang aking sarili sa spiritual, sa mga tinatawag na scholar, na mga researcher, mga ganun. Dahil hanggang ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, yung pag-aaral ay napakalawak. Tignan nyo, ilang anghel na ba yung ating inilabas ng sunod-sunod? Ilang kapaliwanagan sa mga anghel? Yung 7 angel versus 7 demons. Tapos yung sumunod naman natin, Saint Michael versus si Arkanghel Miguel versus Satanas, di ba? So pangalawa na, ito pangatlo na natin to na mga tatalakayin natin dito yung mga anghel. No. Ito ay mahalagang malaman at maintindihan ninyo para malalaman ninyo kung sino ang angel guide ninyo. Marami ang nagtatanong kasi sa akin, sino ba yung kanilang angel guide? Sino ba yung anghel na gumagabay sa kanila? Ito, hindi po ito nagkataon, kundi ito ay nakatuon sa ating panahon ng kapanganakan. Kung ano ang panahon ng kapanganakan ninyo, yun po yung anghel na gabay at nagbabantay sa inyo. Huwag niyong iisipin na hindi ninyo sila nakikita. Huwag niyong iisipin na hindi niyo sila nararamdaman. Ang lagi nyo lang iisipin, ang Diyos ay nagbigay ng itinalaga na anghel upang kayo ay gabayan at protektahan. Tandaan ninyo, totoo ang gabay, totoo ang mga anghel. Dahil isipin ninyo, sa araw-araw sa buong maghapon kayo ay naglalakad. Ilan ang mga bagay na matatalas, ilan ang bato na nakaharang, maging bangketa, maging saan ka man mapunta, may kapahamakan. Pero bakit hindi tayo napapahamak? Minsan may mga bagay at pangyayari na hindi sinasadya, na hindi natin pinagtutuunan ng pansin, pero nangyayari. Ngunit hindi tayo napapahamak. Lagi natin pakakatandaan na ang ating mga anghel ay ating mga gabay. So, hindi ako gaanong nakapagsulat. Tignan nyo, parang kinalahig ng manok tong ni-research ko ngayon. Dalawa yan. So, hindi ko natapos. Tinamad ako kasi puyat pa ako. So, ngayon, ginawa ko, pumunta akong Amazon site, pumasok ako sa loob. Then, doon ko sa Amazon site, hinanap. Ngayon, ang gagamitin natin, cellphone. Kasama ng explanation ng Amazon. So, ayun. Kaya hindi tayo ganong handa ngayon dahil hindi naman natin to lugar. Hindi tayo taga rito. Ito ay bahay ng ating miyembro na tagapangasiwa dito. May tagapangasiwa kasi ang chapter ng Batangas. So itong chapter ng Batangas ay, kumbaga may presidente dito, no, na itinalaga para siya ang mangasiwa doon sa mga miyembro ng kanyang nasasakupan. So tayo ay nandito sa kanyang bahay o sa kanyang lugar na gamutan. Kaya hindi ako ganong nakapaganda. Pero ang aking isipan ay handang-handa na magpaliwanag sa inyo. Kumbaga, yung mga paraphernalia ko dito hindi handa. So, anuhin po natin, isipin natin itong aking sasabihin sapagkat ito ay magbibigay ng gabay sa inyo, no?
So, ayun mga idol, sa mga nais din mag-send sa atin ng stars, pwede rin kayong mag-send ng star dyan kung gusto nyo mag-send. Kung gusto nyo lang naman, ano. So, ang ating main topic natin, tungkol pa rin sa mga anghel. No? Pa-share na rin po yung video para maraming makapanood. So, ang topic natin ay Angel Birth Month. So, ito ay tumutukoy sa mga anghel na gumagabay at nagbabantay sa inyo. No, ayan na naman yung out of this world na tanong, Derek. Si Derek. So, may topic tayo dito, tanong mo, trespi ko. So, ang tinalakay ko na Angel Birth Month, walang kinalaman yung trespi ko, 'di ba? So, wag na natin antayin na ibaban ko kayo sa live. Kasi yung mga ganyan tanong, hindi dapat natin tinatanong. Hindi naman pwedeng niya sabihin niya, wag mo nang basahin kung hindi naman ano. Hindi pwedeng ganun. Bawat dumadaan dyan, nakikita ko. So, habang nakatingin ako sa camera, tinitignan ko, binabasa ko yung inyong mga komento. Ano, kung meron ba tayong natututunan sa aking mga ibinabahagi. So, tandaan po natin, mas madaling sumunod kaysa magpasunod. Yun po ang pinakainan natin, no? Mas madali po ang sumunod kaysa sa magpasunod. Lagi po natin tatandaan. So, tayo po ay nandito ngayon upang talakayin at pag-usapan ng Angel Birth Month, ang iyong gabay na anghel sa buwan ng iyong kapanganakan. So, dito, ang bawat buwan ng taon ay may anghel na itinalaga upang magbantay. Sino po ang nagtalaga niyan? Sarili lang ba nila? Gusto lang ba nila? Dahil ikaw ay pinanganak sa ganitong buwan, ikaw ay kanyang babantayan? Hindi po. Ito ay tinalaga ng Diyos Amang Kaitas-taasan upang mag-ingat at gumabay sa iyo para ikaw ay malayo sa kapahamakan. Then, hindi lang ito yung pag-uusapan natin. Bakit ba iniiwan din kayo ng inyong gabay? Hindi naman totally na iniiwan kayo. No? Kung minsan, hindi ka na pinapansin ng gabay. So, yun, pag-uusapan natin yun. Kung iniiwan ba talaga ng gabay ang tao o ang gabay ay nagtatampo lang sa inyo. No? Kung bakit kung minsan ay laging nasa kapahamakan. So, ayun. Punta muna tayo dito sa January. Sa mga ipinanganak ng January, ito po ang anghel na siyang gumagabay at nagbabantay sa inyo. Yung mga pinanganak ng January, first to last. Yung first to last, unang araw at huling araw ay nasasakupan nito. No? So lahat ito, unang araw hanggang huling araw, hanggang sa December, ganun din po ito. Ito yung pangalan ng anghel na nagbabantay at gumagabay sa iyo kung ikaw ay pinanganak ng buwan ng Enero. So, si San Gabriel. So, swerte ninyo. Mataas ng anghel to. Archangeles to. Hindi basta siya angel. Archangeles. Ang January ay binabantayan o ginagabayan ng Arkanghel Gabriel. So, ito ay tinatawag na anghel ng clarity. So, kalinawan. Anghel ng kalinawan. Ngayon, kung ikaw ay pinanganak ng Enero o January, ikaw ba bilang isang ipinanganak ng Enero, meron ka bang kakayahan? Tandaan po natin kung sino ang ating gabay, yun ang ating nagiging taglay. Pakakatandaan natin. Kung ano ang mga taglay at kakayanan nitong mga anghel na to ay na-adapt ng kanilang ginagabayan, namamana. No? Tandaan po natin, namamana o tayo ay nahahawa sa kanilang kakayahan. So, kaya yung mga pinanganak ng Enero o January, sila ay ginagabayan ni Gabriel, Arkanghel Gabriel, sila ay clarity o kalinawan. Anghel Gabriel, si Anghel Gabriel ay kilala sa Abramiko, sa Judaismo, sa Kristiyano at sa reliyong Islam. Siya ay nagpapahayag ng banal na mensahe mula sa Diyos. Nag-aaliw, anghel ng pagpapahayag. So ito po ay si San Gabriel. Ito ay anghel ng pagpapahayag. So ibig sabihin, the messenger of God's.
So, yung mga mensahe ng ang Panginoon, ito ang kanyang taglay at kakayahan. Kaya kung kayo ay buwan ng Enero, merong kakayanan kayong magpahayag. Tandaan po natin, ang pinapahayag nito, yung katotohanan, hindi po yung chismis na kasiraan sa ating kapwa. Pakakatandaan natin. Dahil ito ay kabanal-banalang anghel ng mensahe o mensaherong anghel. Ito ay si San Gabriel na nagpapahayag ng mga mabubuti na salita o ito ay nagbibigay ng mensahe sa isang tao. So nagkakaroon ng prediction ang isang tao ng Enero. Hindi man lahat, pero maaaring magkaroon ka ng kakayanan sa iyong sarili na makapredict ka ng mga bagay-bagay mula sa mensahe ng iyong anghel. Tandaan po natin, ang mga pinanganak ng Enero o January, ang inyong anghel ay naghahatid ng mensahe sa inyo tungkol sa mensahe na nanggagaling sa Diyos. So, para kayong si ano nito, para kayong si Noah, si Moises, no? Parang ganun. Kasi itong mga to ay mga mensaherong anghel, yung mga importanteng mga bagay na mangyayari o magaganap, pwede nyo tong kung pag-aaralan talaga ninyo kung paano makausap ang inyong mga anghel sa pamamagitan ng balintataw o sa inyong panaginip na tinatawag. Kayang-kaya ninyong makausap sila. Kayang-kaya ninyo na humingi ng mensahe sa kanila o babala sa pamamagitan ng Saint Gabriel, no? So, ibig sabihin, taglay nyo at kakayahan ninyo. Hindi man nagbubukas sa inyo, hindi pa kayo nade-develop, o hindi kayo laki sa spiritual, o ngayon pa lang kayo nakapanood nito, ito ay isang mahalagang mensahe para sa inyo, para makilala nyo ang inyong lubos, ang inyong sarili. Kung may mga nakatagong kakayahan sa inyo dyan, may naitagong kakayahan sa inyong sarili na hindi nyo pa nadidiscover, ito yung nakatagong kakayahan sa inyo na mula naman sa inyong gabay na si San Gabriel. So, ito ang January, ang gabay ninyong anghel ay si San Gabriel at ang kakayahan nito ay kalinawan at mensahe, no? So, okay na tayo doon. Medyo, hindi kasi baon na baon yung ano ko dito ngayon. Hindi baon na baon yung aking pagpapaliwanag ngayon. Siguro may mga ilang pero mahaba-haba din naman. Nasa January pa lang naman tayo. So, dumako naman tayo sa buwan ng February. Ito ay buwan ng Pebrero. Sino ba ang anghel na iyong gabay? Sa anghel na gabay ng February ay si Barakiel. So si Barakiel ay isa rin sa 7 Arkangeles. Isa rin siya sa 7 Arkangeles, 7 angels din to. Gabriel, Barakiel. No, ikaw naman ay nasa institution Hellstorm. No, institution Hellstorm. Anghel ng pagpapala, kasaganahan sa pamilya, pagkakasundo ng pamilya, pagbabalik loob at tagapamagitan, no? So kung kayo ay nasa buwan ng Pebrero, ikaw ay may kakayahan na maging tagapamagitan, lalo na doon sa mga nag-aaway, mga ganon. May kakayanan ka na sila ay pagkasunduin. So pwede ka siguro sa lupon, sa barangay, kung mga ganon, o saan man. No? May kakayahan kang lutasin yung mga problema ng dalawang panig na nagkakagulo. So kita ninyo kung gaano ka importante at kahalaga itong ating tinatalakay na paksa ngayon tungkol sa mga anghel. Yung marami kayong matututunan dito kapag ka ito ay talagang inano nyo. Abangan nyo lang doon sa mga susunod, no, na mga buwan. Ito ay anghel ng Pebrero. So anghel ng pagpapala. No, yung anghel ninyo may kakayanan na magbigay sa iyo ng pagpapala, ng kasaganahan sa iyong trabaho, sa pamilya. So napakainam, napakaganda ng anghel ninyo, si Barakiel. Sa pagkakasundo at pagbabalik loob.
No, may kakayanan ka na sa iyong sarili. No, kung ikaw ay naligaw, ang landas mo na tinatahak, no? May kakayanan ka na magbalik loob o magbago. Kasi tutulungan ka ng anghel na gabay mo nito ni Barakiel Napakagaling nitong anghel na to. Sa pagbabalik loob at tagapamagitan, yung mga nagkakagulo naman, pwede mong payuhan o pwede mong pagkasunduin. So ito yung kakayanan. Sabi ko nga, hindi na ganong baon na baon yung ating pag-aaral ngayon sapagkat napaka-busy ko. January, February, March, April. January, February, punta tayo sa March. Ngayon sa March na ngayon, ulitin natin, sa February si Barakiel, Institution Hellstorm, yung kanyang power. Institution Hellstorm. Kung ulitin natin, doon naman kay San Gabriel sa Clarity, no, sa kalinawan siya. Ito naman, punta tayo sa dako ng Marso, Malahidael. Malahidael. Malahidal. Yun po yung spelling ng Malahidael. Ang kanyang power ay compassion at new beginning. No? So, ito, example, si Malahidael ay kilala na anghel sa esoteric tradition, angel of Aries, instigator, pagkilos, tapang, lakas, kaisipan. Grabe, ang daming talent nito ni Malahidael. No, tong angel ng Marso, mga ipinanganak ng Marso. Ito ang inyong anghel na gabay, si Malahidael. Yung kanyang power ay compassion and new beginning. Yung power pa lang niya yun ito dun sa kanyang mga kanyang mga kakayahan, yung magagawa niya. So sabi dito ay instigator siya. Pagkilos, tapang, lakas, kaisipan, magpatibay at magbago at pagbabago. Then talino, paninindigan sa paniniwala. So kita ninyo, grabe yung talent nito ni Malahidael, kabuwanan ng March. Ngayon, kung ikaw ay kabuwanan ng Marso, so hindi mo siguro napapansin sa iyong sarili na yung mga kakayanan nitong mga anghel na to ay naiiambag niya, no? Kumbaga nahahawa tayo dito sa mga anghel na to, kung sino yung gabay natin, yung kakayahan nila ay maaaring maging kakayanan ninyo. Grabe parang sinabing nasa iyo na ang lahat kapag ka ganito yung klase ng anghel mo. Sa anghel na to ay sabi dito pagkilos, no? Tapang, lakas, kaisipan, no? Pagpapatibay at pagbabago, talino, paninindigan sa paniniwala. So kita nyo, napakagaling nitong anghel na to. So yun yung kakayahan naman ng inyong anghel na maaring maging kayo. So punta tayo sa kabuwanan ng Marso. Sa kabuwanan ng Marso, ang anghel na gabay naman ninyo, tapos na pala tayo sa Marso, Abril, March, April, no? Ulitin natin para di kayo malito. January, Saint Gabriel. O kaya ulitin nyo na lang yung video. February, si San Barakiel. Sa March, si Malahidael. So punta tayo sa Abril, sa April, Ikaw naman ay ginagabayan ni Arkanghel Rafael. So ito si Malahidael, hindi po ito hindi po to archangel pero talented na anghel to. Ang January, Gabriel, Barakiel, tapos Rafael, April. So ito yung mga arkangeles. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi man arkangeles yan, hindi ibig sabihin mahina yan. Mahina.
Rona Lopez, January daw. Natalakay na natin kanina. Ulitin mo na lang yung video. Hindi ko na uulitin dahil mahabang kapaliwanagan yan. So, dito, sa April, si Saint Raphael or Arcangel Raphael, ito ay Courage and Healing. Tandaan po natin Courage and Healing. Abril to. Doon sa mga tao na nagnanais na kayo ay maging manggagamot, yung mga ipinanganak ng Abril ay may kakayahan sa pagiging divine healer. Antayin ninyo. Rodel, sa Pilanas, antayin ninyo at babanggitin ko yan. Lahat yan. So, Abril, Saint Raphael, Courage and Healing. So, pakakatandaan natin, yung mga taong gustong-gustong mag-aral ng espiritual, hindi mo alam na meron ka palang magiging kakayanan sapagkat ang iyong gabay ay si Raphael. Arcangel Raphael, na ang kanyang power ay Courage and Healing. So, may ang patron na to ay Divine Healing, patron ng mga may sakit. Yung mga may sakit tagapangalaga sa lupa, liwanag at kalusugan. So, ibig sabihin, yung mga doktor, mga gustong magdoktor, yung mga, kung hindi man gustong magdoktor, yung mga nag-aaral ng traditional healing, katulad ng sa amin, yung mga healer na tinatawag, no, sa pagpapagaling, no, ang path na tinatahak mo ay sa pagpapagaling sa spiritual. No? Ito yung kakayanan nito ni Raphael. So, kung anghel ng liwanag, ibig sabihin sa kabutihan to, kalusugan. No, may kakayanan siya. Yun yung mga kakayanan ng anghel na to sa may patron na mga may sakit daw. So, ngayon, kung may kakayanan ka na ikaw ay gusto mong manggamot, mag-aaral ka ng panggagamot, itong mga ipinanganak ng April o Abril, ang pinaka may 100% na magiging manggagamot. So, sinasabi dito, Arcangel Raphael, so kaliwanagan, no? Kaliwanagan. So, sinasabi dito, kung anghel ka ng liwanag, dapat nasa mabuting klase yung pag-aaral mo ng panggagamot. Yung makakatulong ka talaga. Dahil tandaan po natin, si San Raphael, kilala ito sa esoteric, no? Sa esoteric, sa paniniwala sa esoteric, na ito ay isang anghel na rumeresbak, bumabalik. Kasi itong divine healer na to, na si Saint Raphael, ito ay isang nakatuon lang sa kanyang panggagamot, sa kanyang pagpapagaling sa mga may karamdaman. Kaya po siya naging si Divine Healer Raphael, no? Arkanghel na Divine Healing. So doon lang siya nakapokus. Tandaan po natin, sinasabi sa esoteric na yung mga tao na may gabay daw ni Saint Raphael o ni Arkanghel Raphael ay may kakayanan daw na matuto manggamot, sapagkat ito ay gagabayan ni Saint Raphael na makapagpagaling ng mga may iba't ibang uri ng karamdaman, spiritual o material o physical kung tawagin ng iba. May nagpi-feedback dito, pakihinaan yung video ninyo. Nagla-live na ako tapos ang lakas pa ng sounds nyo. Kanino cellphone nyo dyan, nagpi-feedback? Magkakatabi na kami, nanonood pa ng video. Wait lang, kung tayo na open doon sa kasi naririnig ko yung di ko maintindihan, ang lakas-lakas. Magkakatabi na halos kami, nanonood pa ng live, ang lakas-lakas pa ng sounds. No, na-interrupt tayo sa ganyan. So, sinasabi natin doon sa balik tayo dito, nasa na ba ako? Nawala na ako. Abril, no, kay Saint Raphael, Courage Healing. So kung may kakayanan kayo, pinapaniwalaan sa esoteric
no, sa esoteric tradition na ito ay hindi basta-bastang anghel. Tandaan po natin, si San Rafael ay hindi nahihilingan. Hindi siya nahihilingan. Nakapokus siya sa divine healing. Kung ang iyong hihilingin sa'yo, bigyan kanya ng kapangyarihan o guide para manggamot, ikaw ay gagabayan nito at matuturuan kanya. Siya yung iyong magiging mismong guro. No, sa esoteric talagang ipinaliwanag to. Si Saint Rafael. Tutulungan kanya na makapanggamot, bubuksan niya yung pangkaisipan mo, pangkaisipang espiritual mo at yung espiritual mo na kamalayan o kaalaman. Bubuksan ka ni Saint Rafael. Kaya mapalad ang mga ipinanganak ng Abril na mga gustong-gustong manggamot. Ano pa man ang buwan ng inyong kapanganakan, okay naman kung mag-aaral kayo ng panggagamutan. Pero 100% na mabilis na magkakaroon sa kanila ng manifestation yung mga taong tinatawag ng ipinanganak ng Abril. Sapagkat ang gabay nila ay anghel ng manggagamot. So ito, dumako na tayo sa aking buwan ng aking kapanganakan. So yung buwan ng aking kapanganakan ay Mayo. So karagdagan sa inyo, ang mga ipinanganak ng Mayo, mas marami akong alam sa buwan ko kasi talagang doon tinuunan ko ng pansin ko itong May. Kasi kapanganakan ko to, natural na dito ako magpo-focus na kahit hindi na ako magbasa o hindi na ako magsulat, ay halos kabisado ko na ang buwan ng Mayo kung ano ang meron dito. Ito yung kabuanan na masasabi ko hindi ko binubuhat. Komplikado. Akala ninyo, positive Sa lahat ng buwan, tandaan natin, kahit sa esoteric, ang sinasabing komplikadong buwan ng kapanganakan ay yung mga ipinanganak ng Mayo. Tandaan po natin, ang ating zodiac sign ay may sungay. Baka katandaan yun. Ang mga taong ipinanganak, para makilala nyo lang, May 1st at May last. No? Hindi man kayo Taurus, pero basta ipinanganak kayo ng Mayo, tandaan ninyo tong bibitawan kong salita sa inyo. Ito, niresearch ko to. Kung ganun ba sila, nagtatanong ako dun sa mga ipinanganak ng May, ganun din ba sila? Pareho ba kami ng pag-uugali? Ganito rin ba sila? Ang mga ipinanganak ng Mayo ay napaka-komplikado. Tandaan po ninyo, ang mga ipinanganak ng Mayo ay balance. Dalawa yan. Dalawa ang pag-uugali ng May. Balance yan. Masama at mabuti ang mga ipinanganak ng May. No? Mabait at matapang ang mga ipinanganak ng May. Dalawa po ang aming pagkatao. Sabi nila, ang may topak daw yung pinanganak ng February kasi kulang sa buwan. Pero tandaan po ninyo, kung may toyo, kung sinasabi ninyo sa kasabihan, may topak daw ang February, tandaan po ninyo, doble ng topak ang mga taong pinanganak ng Mayo. Dalawa kasi ang pagkatao nito, mahirap intindihin ang mga pinanganak ng Mayo. Weather condition, yung pag-uugali ng mga ipinanganak ng Mayo. Yung mga ipinanganak ng Mayo, sabi ko nga, mabait na matapang, no? Masama na mabuti. Nasa tao rin kasi kung paano mo babalansehin. Ang mga ipinanganak ng Mayo ay madaling magalit at madali ding mawala ang galit. Parang ang gulo, di ba? Ganun po kami, magulo. Madali kaming magalit, madali din mawala ang aming galit. Wag mo lang, albaw, nagalit kami, nainis kami, nagalit kami. Wag mo lang kaming kausapin. Maya-maya okay na kami. No? Kung ganun kami kabilis magalit, ganun din naman kaming kabilis mahabag. Halimbawa, yung tinatawag natin na mahabag, maawa. No? Halimbawa, sinasabi, may mga kasabihan, tapang nito, parang inisip ng tao, tapang nito, parang walang awa to. Ganon, pagka nagalit ang isang, lalo na kapag kayo ay nakapaloob sa zodiac sign ng Taurus. Kumbaga, sabi nga nila, pagka sinabing ginalit mo ang toro, talagang susuwagin ka. Ganon po yung mga May.
Pero ang mga May, kung inaakala ninyong matapang, ang May ay duwag din. Totoo po yan. Ang mga Mayo ay duwag, lalo na kapag alam nila na sila ay mali. Totoo po yan. Napakalaki. No? Napakalaki ng kaduwagan ng isang Mayo sapagkat marunong itong mahiya sa kanyang sarili. Lalo na kapag kamali, marunong silang mahiya. Hindi man ito sinasabi na nahihiya siya pero nakikita niya sa kanyang sarili. Yun yung ugali ng isang Mayo. Kaya nga po ang mga ipinanganak ng May, sabi nila may topak talaga. May topak. Ang dami nagsasabi niyan, ang mga may topak. Minsan nakikita nila, ako sa bahay, napapansin nila. Ang saya-saya ko kanina. Maya-maya, mananahimik naman ako sa isang tabi. So yun, yung pananahimik ko, may iniisip ako nun. Kumbaga, meron akong gustong aralin, mga ganun. O nakapokus ako sa isang bagay. No, kapag minsan mga anak ko sinasabi, si Papa, sinasaniba na naman kapag kinukulit ko sila. Lagi nila sinasabi, painumin nyo ng gamot yan si Papa kasi ang kulit-kulit. Minsan naman, ang sungit-sungit ko daw. No, ganun po talaga ang ugali ng isang Mayo. Weather kaming mga Mayo. No, pero sa kalagitnaan ng pagiging ugali ng isang Mayo, kung weather condition kami, hindi po yun ibig sabihin may sira sa ulo ang isang Mayo. Iyon po ay yung tinatawag namin na nakukuha namin sa paggalaw ng mga planeta. Mercury po kasi ang ano. Tignan ko nga kung Mercury. Mercury planet. Sabi dito, often linked to the sun and the planet Mercury. O yung sun, di ba, mainit yun? So yung Mercury, ano naman yung Mercury? Anong klase ng planeta ito? Kaya nga po naging weather. Kasi yun po yung paggalaw ng planeta. Kung bakit ganun yung ugali ng Mayo. Basta kumilos yung planet of Mercury, kung ito ay natapat sa init, ganun yung ugali ng ano. Pag tumapat naman siya sa bahaging malamig o sa madilim, malamig yung kanyang ano naman. No? Refleksyon o yung kanyang pag-uugali o yung kanyang kondisyon. Kaya po, sa lahat ng pinakakomplikado na pinakamahirap po, yung mga ipinanganak ng May. Sabi nga ng karaniwan, may topak, may toyo. Totoo naman yun. No? May toyo. Pero, iba yung may toyo, tsaka may topak sa may saltik. Yun ang wala sa amin. Hindi. Yung saltik, iba na po yun. Pagka saltik, may something na sa isip yun. No, yung topak, ito yung parang nagsusungit ka na wala ka namang kakagalitan. So sabi ko nga dito, totoo, mahaba ang pasensya. Mahaba ang pasensya. Kung mas mahaba pati ang pangunawa ng mga May. Pero kapag ka nagalit naman, nawawala lahat ng pangunawa. Nakakalimot. Minsan magugulat ka na lang, mali pala yung ginawa ko, mababarangay na pala ako, sobra-sobra pala yung ginawa ko. No? Kung nakagawa ka ng isang mabigat na pagkakamali, sa iyong sarili, alam mo, no? Alam mo sa iyong sarili, nasising-sisi ka, pinagsisisihan mo yung ginagawa mo. Sa totoo lang, wala pong ipinanganak ng May na makapalang muka. Yung mali ka na, tapos kinakapalan mo pa ang muka mo. So pagka hindi na May yan, pagka ganyan yan, hindi ako naniniwalang ipinanganak ng Mayo. Alam mo na mali ka, tas ang kapal ng mukha mo, ipaglalaban mo. Hindi. Ang dami kong tinanong, nag-research din ako sa mga kapwa ko pinanganak ng Mayo. Sabi ko, kapag kayo ba ay nakagawa ng pagkakamali, ipinaglalaban mo pa ba yung mali na ginagawa mo? Iisa lang ang sinagot sa akin, hindi. Nahiya daw sila. Mas nananahimik na lang sila kasi hindi po namin kaya. Hindi namin kaya ipaglaban yung kamalian. Kumbaga, parang ang hirap magsinungaling sa iyong sarili. Excuse. So yun, kayang-kaya namin, maaaring masasabi namin na kaya namin magsinungaling sa ibang tao, pero hindi namin kayang magsinungaling sa aming sarili. Wait lang, nawala . So nandito na pa naman ako sa May. Umbrel. Okay, ito mga idol, nandito na, ibalik ko. Ang hirap pa naman ng Amazon pasukin minsan. Naghahang. So sino ba ang anghel na gumagabay sa Mayo? Dalawa po kasi ang gabay ni May. Ewan ko lang sa iba, siguro dalawa rin yung sa inyo. Hindi ko lang alam kung asinong santo ang gabay ninyo.
sa nakapokus kasi tayo sa sa anghel. So ang gabay na pinakahihintay nila, ang dami nagko-comment. Ang anghel na gabay ng May ay si Amb. A-M-B, Amb Riel. No? Amb Riel. Ang spelling A-M-B R-I-E-L. Amb Riel. So pwede nyo niyang i-search. Search nyo kung dalawa cellphone nyo habang kayo ay nanonood. Ito po ay communication and abundance. Kaya ito, pansinin nyo to pansinin nyo to sa refleksyon ng aking sarili. Marami pong nagsasabi, nagko-comment yan, hindi ko binubuhat. Hindi ko binubuhat. No, hindi ko binubuhat yung aking sarili. So maraming nagsasabi sa lahat ng spiritual content creator o spiritual influencer, ako daw ang pinakamalinaw magpaliwanag. Siguro sa inyong pananaw, ganun. Kasi ako hindi ko bibitawan yung isang salita kung hindi ko naiintindihan Hindi ako magbibigay ng isang payo o hindi ko ilalabas yung isang aral kung hindi ko naiintindihan. Ito po kasi pinaka-importante. Kung ikaw ay isang content creator o ikaw ay isang influencer sa social media, dapat naiintindihan mo yung sinasabi. Kaya marami nagsasabi sa akin na halos pa ulit-ulit daw nilang pinapanood yung video ko. Kung i-compare dun sa ibang nagpapaliwanag sa spiritual, ay malaki daw ang pagkaibahan. Kasi ito po ay talent ng isang ginagabayan ng isang anghel ng Ambriel. Kasi ang power po kasi ni Ambriel ng mga ipinanganak ng May. So, nandito na tayo, nasa May na tayo Yung mga hindi po nakapanood, i-replay nyo na lang tong video na to, yung magmula sa January, yung sino yung gabay na anghel ng January hanggang sa February, March, April. So nandito na tayo sa May, ikalimang buwan. So ito ay communication and abundance. Tignan nyo kung gaano kaganda. Communication and abundance. Sabi dito, sa power niya to power, communication and abundance. Tapos doon naman sa kanyang taglay, no, spiritual na patnubay, inspirasyon, malinaw na pagpapahayag. So tignan niyo yung tignan niyo yung pagiging pattern namin ni Ambriel. At pananalita na may kamalayan. So tignan niyo po yung sinasabi dito. May, Ambriel. So ito sinasabi dito babasahin ko dito. Arkanghel Ambriel is an angelic figure associated with Gemini, the month of May. Communication and spiritual guidance known for inspiring clear speech, self-awareness, and uncovering divine truth. Appearing in occult texts and Kabbalistic tradition as a powerful communicator and protector, often linked to the sun and the planet Mercury. So, wait lang, balik tayo sa umpisa, Tagalogin ko para mas maintindihan natin ng mahinahon. Arkanghel Ambriel is angelic figure associated with Gemini, the month of May. So sinasabi dito, si Arkanghel Ambriel ay isang malanghel na figura na nag-uugnay kay Gemini. So hindi po yung si Gemini na hindi yun si Gemini na zodiac sign. Tapos paano ko ba ito isalin? Ang buwan ng Mayo ay komunikasyon at espiritual na patnubay. So tayo, sa pagiging content creator natin, gumagabay tayo, pumapatnubay tayo, sinabi ko nga, gumagabay tayo at nagpapaliwanag tungkol dito. So ito ay pasok sa akin, yung kapaliwanagan dito. Nakilala na nagbibigay inspirasyong malinaw na pananalita, kamalayan sa sarili at paglalahad ng banal na katotohanan na lumilitaw sa tekstong okulto ng mga tradisyong kabalistiko bilang isang makapangyarihang tagapagbalita at tagapagtanggol na kadalasang nag-uugnay sa araw at planetang Mercury. So, kita nyo po yung kapaliwanagan dito. Ito ay related talaga sa amin. At, bonus po sa inyo sa mga pinanganak ng May. Hindi lang po si
Hindi lang po ano po ba ang katungkulan po? Meron tayong tinatawag na siyam na antas ng kalangitan ng mga anghel. Ano ba yung siyam na antas sa kalangitan ng mga anghel? Ang siyam na antas sa kalangitan ng mga anghel, the nine chords of angels, wait lang, nalito ko. Seraphim, Cherubim, Troni, Dominationes, Potestates, Arcángeles, and Angeles. Arcangeli, then Angeli. No? Virtudes, ito po yung mga virtude. So, saan ba humahanay si Ambriel dito? Siya ba ay Arcángeles? Hindi po siya Arcángeles. Siya po ay tinatawag na Virtudes. So, nakahanay siya sa antas ng Virtudes. So, pang ilan siya sa siyam yung kanyang ranking. So, sabi dito, Seraphim, Cherubim, Troni, ang hirap, Dominationes, no, pang-apat, pang-lima, Virtudes. So, nasa pang-limang antas si Ambriel. Ito yung anghel na gabay ng mga May. So, dumako naman tayo dito sa si Angel Muriel. Ano yung kakayanan ni Angel Muriel? Wait lang. Naglalag kasi itong ito si ano eh. Itong mahirap kay Amazon. Mabuting-ting. Kaya nga po pagka ako po nagpapaliwanag, inaano ko muna, sinasaling ko, sinusulat ko muna yung kapaliwanagan dun sa aking mga inaral. Then may nakaharap din ako ng libro. So ito, sinasabi dito, si Muriel daw ay isang anghel sa Christian angelology, no? Isang dominion. So, dominasyo pala siya. Mataas din yung ano nito, katungkulan nito, dominion, na nag-uugnay kay June. Oo nga, no, kay June. Nag-uugnay kay June. Ang tanda ng cancer at ang timog na ang pangalan ay nangangahulugan. Pagbabago ng Diyos na kumakatawan sa kapayapaan, pagkakaisa, intuition, na kadalasang inilalarawan sa mga bulaklak. Bagaman sa apocryphal na mga teksto, si Muriel ay nagbabago sa Abaddon. Ba, mataas palang anghel to. So, kilala nyo po ba si Abaddon? Si Abaddon kasi ito yung mga wakas ng anghel. Mga anghel ng pagwawakas. Nakakatakot na anghel yun. Ang anghel ng kamatayan na nag-uugnay sa paglikha ng mga wakas, ang pangalan ay nakakakuha ng mas malawak na modernong pagkilala sa pamamagitan ng karakter na Muriel sa seryong Good Omens, isang mala-anghel na burokrata na nakakaranas sa sangkatauhan. Tapos, ang power ni Muriel ay light, inner, and harmony. So, siya ay light, inner, and harmony, no? Ano pa ba? Yung rule. So, yung kanyang rule ay dominion, second sphere angel, who governs June, the zodiac sign Cancer, and helps with emotional matters, institution, and finding inner truth. So, tama. Inner and harmony dito. So, yung symbols naman niya, associated with pregnant nature,
plants, animal, peace, unconditional love, and managing emotion, especially for empaths. So, yung mga mag-e-empaths dyan, yung may mga kakayanan ng mga empaths. So, kayo yung pwede. No, kayo ay yung mga ipinanganak ng June, pasok kayo sa mga tinatawag na empaths. Tapos, may kakayanan kayo mag-alaga ng mga halaman, mga hayop. Tapos, may kapayapaan. Buti pa kayo. Hindi katulad ng mga may topak eh. Tapos, ang kagandahan sa inyo, unconditional love. No, walang kondisyon pag kayo ay nagmahal. Sana all. And managing emotion. Tapos kaya nyong itago ang inyong mga emosyon. No? Yung inyong mga nararamdaman kaya nyong itago. Halimbawa, example, nung teenager kayo, meron kayong crush, kaya nyong itago. May galit kayo sa isang tao, kaya mong itago. Nakakatakot pala tong mga ipinanganak ng June. Malihim pala kayo. Pero pagka nagmahal naman, walang kondisyon. Walang dapat pag-usapan. Pag nagmahal siya, talagang mapagmahal. Pero, payapa daw kayo. Payapa kayong klaseng tao. Tapos, guard deepest truth and inner selves, helping to manage emotional shells. Malihim tong mga June. Yung inyo pong inyo pong anghel na gabay ay si Muriel. Muriel. Yun po yung spelling. So punta naman tayo dito kay July. Sino ba yung anghel na gabay ng July? Si Berkel. Protection, sun, and energy. So, punta tayo kay Berkel. Itong kagandahan mga idol kapag meron kayong Amazon site. Pag meron kayong Amazon site, yung lahat ng gusto nyong malaman, lahat ng gusto nyong i-research tungkol sa pag-i-spiritual, napakataba ng kaalaman pagdating kay Amazon. Kaya ako po, nagre-research ako Amazon. Hindi po ako basta-basta nagre-research sa Google. Kasi kung minsan kay Google kulang eh. Pag pinaliwanag niya, yun na yun. Halimbawa kay Google, na-research ninyo ang Angel Berkel. Ito po yung mga pinanganak ng July, no? Ito yung gabay ninyo na anghel, si Berkel. Ano po yung spelling? B-E-R-C-H-I-E-L. Berkel. Protection, sun, and energy. So ito lang yung bibigay ni Google sa inyo. Hindi niya ipapaliwanag gaano. Pero kapag pumunta kayo kay Amazon, lahat kumpleto. So, Berkel is a powerful celestial entity known as the angel ruling over the zodiac sign of Leo and the month of July, often associated with the sun. This angel of affection or benediction of God embodies courage. Saan ba ako? Creativity, leadership, and the nurturing of a generous heart. Berkel is also recognized as a protective force helping to bring light and strength during challenges times. So, mamaya na natin unawain ng malinaw. Sa astrological rules, as the angel of Leo, Berkel represent fire, boldness, and regal energy. So, power din niya ito. Ano pa ba yung mga magaganda sa kanya? Protection, yung power niya. Ngayon, paanuhin natin ng mas mainam. Para maintindihan natin ng mas mainam, dito tayo. So, ito yung sinasabi dito. Si Berkel ay isa sa makapangyarihang celestial entity na kilala bilang anghel na namamahala sa zodiac sign ni Leo at sa buwan ng Hulyo. Hindi lang po yung mga zodiac sign ng Leo ang kanyang pinamamahalaan, basta yung mga ipinanganak ng Hulyo, no? Kadalasang nauugnay sa araw ng
sa araw. Kadalasang naugnay sa araw. Ang anghel na pagmamahal o pagpapala ng Diyos na ito ay naglalaman ng katapangan, pagkamalikhain. So, creativity pala tong mga anghel nung ano na to. July. Pamumuno. So, yun. May kakayanan kayong mamuno, no, sa isang grupo o saan man. At pag-aalaga ng isang mapagbigay na puso. Ang Berkel ay kinikilala rin bilang isang pwersang proteksyon na tumutulong na magdala ng liwanag at lakas sa panahon ng mapaghamong panahon. So, ibig sabihin, kung merong mapaghamong panahon, ito mga matatagang mga kalooban nito sa mga pagsubok, itong mga pinanganak ng July. Akin yan, akin yan. Alin sa'yo? Yan, sorry. Paano naging sa'yo July? Pinanganak ka lang ng July, hindi sa'yo July. So, yun. Ano, sa mga pinanganak ng July, mga matatatag silang tao, lalo na sa pagsubok. May pwersang kapangyarihan sa proteksyon. So, ibig sabihin, may likas kayong kakayanan na proteksyon sa sarili, may kakayanan yung inyong anghel na magpusa kapag halimbawa meron kayong mga bumibira sa inyo, ganun. No? So, yun yung kapaliwanagan ng July. Punta ka tayo sa August. Sa August, ang swerte nitong mga August na to, nakakainggit. Nakakainggit yung anghel na gabay ninyo. Ang inyong gabay na gustong-gustong maging gabay ng karaniwan. Sino po ba yung pinakalagi natin sinasambit na anghel? Lagi natin binabanggit na kahit yung mga, kaya natatawa ako sa spiritual gabay daw niya si San Miguel Arcangel. Tapos tanungin mo, kaya nga po tinatanong ko, sabi ko nga po sa inyo kapag ka may mga nasa spiritual na mga galing-galingan ko at mga manggagamot daw ko tapos sasabihin nila, ang gabay ko si San Miguel Arcangel. Natatawa ako pag tinanong ko yung buwan. Pag tinanong ko, anong bang buwan ka pinanganak? Sabihin, halimbawa, January. Natatawa na lang ako. Kasi unang-una, sabi nga natin, ang Diyos ay may mga anghel na itinalaga sa atin upang magbantay sa atin na bumabase sa ating kabuanan ng kapanganakan. Tapos yung ibang gabay ko si San Miguel Arcangel. Tapos tanungin mo, tandaan ninyo tanungin ninyo sila, anong buwan kayo pinanganak? Kapag hindi sila pinanganak ng Agosto at sinasabi nila ang gabay nila si San Miguel, assuming yan. Assuming yung mga yan. Baka katandaan nyo mga lods, yung mga nagsasabi na ang gabay nila ay si St. Michael daw, nakakausap daw nila, magpa-psychological test na kayo mga idol pag ganyan kayo. Hindi na po spiritual kailangan nyo, doktor na. Kasi ang bawat po, sinasabi ko, napakalalim ng spiritual. Bawat binibitawan nating mga salita ay kaakibat ng ating sarili. No? Doon mo, sabi ko nga po sa inyo, doon ko nalalaman sa kanilang mga sinasabi kung mayabang ba ang isang tao, kung sinungaling ba ang isang tao. Kasi unang-una, ang spiritual ay napakalalim. Dapat ang iyong mga sinasabi ay tugma sa iyong kakayanan, sa iyong sarili, no? Dapat tugma. Kaya yung mga nagsasabi, na karaniwan na, bagong nag-aral pa lang ng spiritual, gabay ko si San Miguel tsaka si Rafael. Natatawa na lang ako. Kasi unang-una, 2 beses ka pala ipinanganak. No? 2 beses ka pala ipinanganak, kaya 2 ang anghel mo. Kung sasabihin niya, gabay niya, si San Gabriel, tapos si St. Michael, di pinanganak ka pala ng August tsaka January. O, di ba ang bobo lang? Kaya po nakakatawa. Tapos tanungin mo siya, ang gabay daw niya si St. Michael, tsaka daw si San Gabriel. Kailan kayo pinanganak? April. O, di matatawa ka na lang, sino ba yung anghel na gabay ng ng April? Di ba si Rafael? May binabanggit ba ditong St. Michael tsaka St. Gabriel? Di ba wala? So, anong connect? Wala. So, ibig sabihin, ano siya? Wala rin. 'Di ba? Doon pa lang mahuhuli nyo na. Pwede nilang lokohin yung mga bago sa spiritual, yung mga nagsisimula sa spiritual, pwede nilang lokohin yan. Pero sa amin na talagang mga nagpuspos yung pag-aaral namin, halos ginagawa ko sa araw-araw, puro pag-aaral. Kahit nasa biyahe ako, nagdadrive ako, ang isip ko,
paano yung ganito, paano yung ganyan, lagi kong iniisip, gaano ba kalalim yung kahulugan ng ganito. Kahit na nagdadrive ako niyan, no, hindi naman ako na out of focus sa pagdadrive, hindi naman. So sanay ako sa ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa pagkatao na mga May. Kaya po naming manood ng TV habang nakikinig ng radyo. Kaya nyo ba yun? Yun yung sinasabi ko, dalawang pagkatao ng May. Napakahirap nun. Paano mo iintindihin yung nanonood ka ng TV habang nakikinig ka ng radyo? Mapapansin nyo yan sa mga May. Na kahit nanonood ka ng Facebook, may kinakausap ka ng nanay mo, sinisermonan ka. Na, akala niya hindi mo siya pinapansin, naiintindihan mo yun. Kaya nga po ako, nung ako estudyante pa, nung elementary, madalas po akong mapatayo. Totoo po yun. Madalas ako mapatayo ng teacher dahil akala ng teacher, hindi ako nakikinig, nakatingin ako sa labas. Sa labas ako nakatingin, nagle-lecture siya. Habang nagle-lecture siya, nakatingin ako sa labas, naglalayag yung isip ko. No? Paano kaya kung nakakalipad ako, katulad ng mga ibon? Yun yung nasa isip ko. Paano kung nakakalipad ako, katulad ng mga ibon? Masarap kaya? Pag tinanong na ako ng teacher ko, tinawag na ako, ano ang masasabi mo tungkol dito? Kasi biglaan yun, gulatan yun. Pagtayo ko, alam ko yung sasabihin ko, isasagot ko, alam ko kung ano yung topic at pinag-aaralan namin. So, ganun ang Taurus. Dalawa ang pagkatao namin. Kaya namin manood ng TV habang nakikinig ng radyo. So, ganun po ang mga Taurus. Iyon, pwede yun. Pero kung halimbawa, sasabihin natin, no, sa isang bago pa lang sa spiritual, ang gabay niya si San Gabriel tsaka si Saint Michael, luko-luko yun. Luko-luko. Maniwala kayo sa akin mga idol, hindi yan gagabayan ng hindi naaayon sa inyong kabuanan. Mas marunong pa sila sa Diyos kasi Diyos ang nagtalaga kung anong buwan ang dapat nilang bantayan. No, kung kanino-sino yung may mga itinalaga yan eh. Kumbaga sa barangay Tanod, o ikaw doon ka magbantay sa Talipapa, ikaw naman magbantay doon sa ano, doon sa mga lamay. O kung kanino ka itinalaga ng deputy mo, doon ka. Hindi yung ikaw ang mamimili ng anghel na gabay mo, ano ka? Di ba? Kaya sinasabi ko nga po sa inyo na sa amin, sa mga talagang likas na mga nag-aaral sa spiritual, hindi kaya kaming bulahin ng kung sino-sino lang. Na, lalo na yung mga baguhan sa spiritual, nasasabi nila, gabay nila si Saint Michael, sabay, may gabay pa sila si Saint Gabriel, dalawa daw yung gabay nila. Pa-spelling mo yung ano, 80-80. Alam niyo po ba yung 80-80? Yung 8 gawin mong B. Yun sila. Niloloko na nila yung kanilang sarili. So, ang tanging merong gabay na si Saint ng August ay si Saint Michael. At ang kanyang power ay straight and radiance. So, straight and radiance. So, tignan natin dito. Michael the angel is revenge in Judaism, Christianity, and Islam as a premier heavenly warrior, protector, and leader of God's armies against evil. So itong mga pinanganak na mga Agosto na merong gabay na Saint Michael, tandaan po ninyo. Ito yung mga mandirigmang, yung mga ito yung mga ano, tugma doon sa mga may hilig sa anting-anting. Pandigmaan. Kasi nga po, armies of God yung kanilang ano. Tsaka si Saint Michael, siya yung general sa lahat ng arkangeles. Siya yung pinakamataas sa 7 arkangeles. Sa mga arkangel, mataas siya. So, meaning, who is like God. He appears in Scripture as a defender of Israel and the church known for casting Satan out of heaven. His feast day is September 29, often called Michaelmas. Yung kanyang rule and title, he is considered the prince of the heavenly host, guardian prince of Israel, and angel of the Lord. He is a primary angel associated with protection, strength, and divine intervention. So may kakayanan kayong sa mga mahilig sa mga pandigma, ang anting-anting, at yung sa panggagamutan pwede rin to.
Para kayong si Saint Rafael. Pero mas matindi to. Yung sa August, ito yung mga matitindi sa mga August, sa mga pag-aanting-anting talaga. So, para linawin natin, mas mainam kung ating tatagalogin. Si St. Michael daw, St. Michael the Archangel ay ginagalang sa Judaismo, Kristyanismo at Islam. Kita nyo, pati Islam kilala siya. Bilang isang pangunahing makalangit na mandirigma, tagapagtanggol at pinuno ng mga hukbo ng Diyos laban sa kasamaan. Ang ibig sabihin ay sino ang katulad ng Diyos. So siya ay may pagkakahawid sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Katulad lang sinasabi dito. Lumitaw siya sa banal na kasalutan bilang tagapagtanggol ng Israel at ng simbahan na kilala sa pagpapalayas kay Satanas mula sa langit. Ang kanyang kapistahan ay September 29, madalas na tinatawag na Michaelmas. So, yung mga September 29, ito yung kapistahan, no? So, ang mga August ay dapat maging devoted ni Saint Michael. No, siya ang inyong tinatawag, ang kanyang kapangyarihan ay straight and radiance. So hindi na natin pahabain kasi pamilyar naman kayo kay Saint Michael, 'di ba? O kaya kayo na mag-research, napakaraming kakayanan nito. Ito yung sinasabing pinaka, no? Pero kung may pinaka sa kanya, mas may pinaka pa. Alam niyo po ba na ang isang pinakamataas na anghel ay pumapasok sa Mayo? Kapag tinignan po ninyo doon sa combatant power, no, pagka tinignan po ninyo yung May sa combatant, yung pakikipagkombati, kasi lahat po tayo may combatant power na anghel na nakatugma. Alam nyo ba na ako ay hindi makapaniwala kung sino ang pumapasok sa kabuwanan ng Mayo? Kung bakit paborito ko tong anghel na to. Ito pinaka-favorite ko na anghel bukod kay Ambriel. Kasi talagang angel na tagapangasiwa at nakatalaga na magbantay sa mga May ay si Ambriel. So napapalawa ko yung May kasi May ako talagang inano ko to, talagang inaral ko to yung May. Kasi dito ako angkop, alangan naman aralin ko yung hindi ko buwan. So sa combatant power naman na angel na equivalent o equal na lang sa para maging pantay siya. Kasi sa akin, hindi gaanong balance kasi walang gaanong combatant si Ambriel Wala siyang combatant. So ako ay naggagamot bilang kombatero na combat healing na tinatawag natin. So pagpapaamin, pagpapasuko, pagpapalayas, walang ganong power ang May. Walang ganong power ang mga Mayo. So doon tayo sa mga nabanggit ko. Ano ba yung mga nabanggit ko kay Ambriel? Balik tayo kay Ambriel Communication and abundance. So sa swerte, doon kami magaling. No, yung mga May doon sa abundance o ano man sa prosperity, may prosperity rin kasi na pumapasok sa kanya. So doon kami magaling maging sa pagpapaliwanag. Pagdating sa combatant, sabi ko, bakit ganun? Kawawa naman kami. Pagdating sa digmaan, kawawa kaming mga May. Ano pa naman kami? Magagalitin, no? Madaling mainis, kumbaga, ang mga May. Ang tinatawag, may topak So, ngayon, sabi ko, kawawa naman pala ang May, wala namang combatant. Nung hinanap ko yung combatant power niya, nung nag-equal siya, nung hinanap ko sa Amazon, nag-equal siya, alam nyo, nagulat ako. Nagulat ako kung bakit ganun kalakas ang combatant power ng isang May. Alam nyo kung sino naka-equal sa amin para maging balanse kami? Si Metatron. Doon ako nagulat. At si Metatron, sa mga nakakakilala kay Metatron, ito yung anghel na pinakamataas sa lahat ng anghel na nakatira sa ilalim ng trono ng Diyos Amang Kaitastaasan. Ito ay makikita ninyo, mababasa ninyo to sa Book of Enoch. Sa Book of Enoch, tsaka sa Sigil, Angel, and Keys na K o susi, no? Doon nyo mababasa si Metatron. May sarili ring aklat si Metatron. Meron din na mababasa nyo siya sa Book of Enoch. Sa 7 ata, Book of Enoch 7, doon nyo ata mababasa siya. Pero sa,
mababaw na pananaw, masesearch nyo rin siya sa Google kung sino si Metatron. Nagulat ako, sabi ko, eto pala yung combatant power niya, ang lakas pala pagka in-equal mo. Ibig kasi, kailangan lahat sa atin sa spiritual babalansin eh. Tandaan niyo yung mga isang pangalan na binigay ko na angel sa inyo, meron po kayong equal. Halimbawa, katulad nito ni St. Michael, sino ang equal mo? Ang hahanapin mong equal, yung kapantay, para maging balanse ka. Ang hahanapin mo, yung anghel naman ng prosperity. No, basta yung isang malamig na anghel kasi maiinit na anghel to eh, si St. Michael. Tapos si Umbrel, malamig na anghel. Sino ba yung anghel naman na magpapainit sa kanya kasi kailangan ng init, kailangan ng lamig. Yun sinasabi nga natin equal, kailangan ng dilim, kailangan ng liwanag. So, yun hinanap ko yung equal niya, yung kapantay na anghel na tumutugma dito. So nagulat ako, lumabas dito sa Amazon site, no? Nang niresearch ko, ang lumabas po dito ay si Metatron. Nakakatakot na anghel ito. Mas mataas po ba si Metatron kay San Miguel Arcangel? Gugulpihin lang ni Metatron yan. Walang biro. Pag nagkamali si St. Michael, hahagupitin niya ng 1,000 hagupit ng latigong kidlat. So isipin nyo yung latigong kidlat. Si Metatron po kasi, hindi po siya nakikinig sa lahat ng mga utos. Sa banal na espiritu, pag inutusan siya, hindi siya makikinig dyan. Makikinig siya sa nag-iisang creator, yung tinatawag na Diyos. Diyan lang siya makikinig. Hindi siya tumatanggap ng utos kanino man. No? Kanino man hindi siya tumatanggap. Nag-iisa lang ang sinusunod niya. Pag sinabi ng Ama na ang pinakatrabaho niya sa kalangitan, alam niyo po ba yung trono ng Diyos? Ang sinasabi po kasi doon sa Book of Enoch, ang trono daw ng Diyos ay mas malaki pa sa mundo. Sipin nyo, upuan pa lang niya yun. Upuan niya, mas malaki pa sa mundo. Kaya, pagka inaral nyo si Metatron, sasabihin, saan nakatira si Metatron? Ba't hindi nababanggit sa Biblia? No? Sa hayag na Biblia, kasi nga po sinabi ko sa inyo, ang Bible napakakapal noon. Binawasan ng binawasan, tinanggal yung Book of Enoch, Book of Maria Magdalene, Aklat ni Judas, no? Si Judas Iscariote, marami pang tinanggal dyan sa Biblia, at ang tinira nila yung napakanipis, yung pumapabor sa aral ng Katoliko. Kapag ka hindi pabor yung aral, tatanggalin nila yung ibang mga aklat dyan. Kaya nagnipis. Ngayon, yung mga itinago na mga aral na yon, nung nakalap namin at pinag-aralan namin, so ito na siya. Ito yung bunga. Kung bakit nasasabi namin yung mga bagay na kaliwanagan pagdating dun sa mga nawawalang kasagutan dun sa katanungan sa Bibliang hayag. Ito Bibliang lihim to, kaya nga po lihim na karunungan na tinawag. Kasi tinanggal siya sa Biblia, inilihim. Kaya Bibliang lihim, Bibliang hayag. So, magkaiba yon, pero noong unang panahon ay iisa lang yon. No, sa ngayon, magkaiba na sila kasi inilihim. So ngayon, etong si Enoch, sinasabi doon sa LNK, ito yung pinakamalakas sa lahat ng anghel. Di ba sinasabi dito, katulad daw si St. Michael ng Diyos, yung kanyang lakas at kapangyarihan kung paano siya makipagdigma. Kaya nga po na bugbog sarado sa kanya si Lucifer eh. Dahil talagang napakalakas niya. Ilang beses na silang nagdigma, pinaliwanag ko na sa inyo, nagdigma sila sa kalangitan, nagdigma din sila sa lupa. No? Kailan sila nagdigma sa kalupaan? Sasabihin ng iba, ba't di namin alam? Nagdigmaan pala si St. Michael tsaka si Lucifer dito, si Satanas dito sa lupa eh. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka nag-aaral, yun lang ang sagot. Nag-awayan sila ng kapanahunan po ng pagkamatay po nitong si Moises. No, nung nakaraan, binanggit natin yan. Nung namatay si Moises, pinag-agawan nila yung katawan. Kasi gustong gamitin ni Satanas yung katawan ni Moises. Nakaraan, topic natin yan. Ang balak niya, saniban yung katawan ni Moises para mabuhay muli. Bakit gusto niya saniban? Kasi influencer siya, influensya siya. Marami siyang ma-influensyan, maraming maniniwala. No, maraming maliligaw kapag nasaniban niya. Kaya hindi binigay ni St. Michael yung katawan niya. Kaya walang nakakaalam kung saan nakalibing si Moises. So, iyon. Dagdag na kapaliwanagan kay Metatron, si Metatron ay nakatira sa sariling mundo. Kasi, bakit tinawag doon? Sabi ko, at sariling mundo? Ang gulo naman ito. Si Melencio sa... Laki ng daga ah. Si Melencio Sabino nagpaliwanag niyan. No, yung aklat ni Melencio Sabino. Nung binasa ko doon, sabi ko, ang gulo, bakit hindi tumama sa tumama sa aklat ni Amazon?
Sabi ko, siguro ano na lang to, gawa-gawa na lang to kay Melencio Sabino. Pero nung inaral ko ng gusto, doon ko naintindihan. Magkaibang paliwanag pero iisa ang kahulugan. Yun nga po lagi natin sinasabi pag nag-aaral ng lihim ng karunungan, napakalalim. Sabi ni Melencio Sabino, si Metatron daw ay nakatira sa ilalim ng trono ng Diyos Amang kay Tastaasan. Sabi ko, ano yun? Suot ka sa ilalim, ang liit-liit nun. Pero nung tinignan ko sa Amazon site, sinabi doon, ipinaliwanag doon, si Metatron daw ay nakatira sa kanyang sariling mundo. So, para pala tayo si Metatron, ano? Ako, may sarili din akong mundo eh. Minsan eh. Mas gusto kong nananahimik. So, ayun mga idol, ano? Yung sinasabi doon may sariling mundo, pinaliwanag din doon na yung kanyang sariling mundo na tinutukoy, yun yung trono ng Diyos Amang kay Tastaasan na ang upuan ng Amang kay Tastaasan, yung kanyang trono, no, yung inuupuan niya, ay kasing lawak ng earth, ng sariling mundo. Hindi naman tinukoy kung earth, basta mundo. Pag sinabing mundo, ibig sabihin yan, parang earth yan, o kasing laki ng araw, basta ganun kalaki. Ganun kalaki. May sarili daw siyang mundo. Ngayon, no, pinaliwanag doon, talagang inaral ko masyado, pinaliwanag doon na yung mundong tinutukoy na yon ay yung upuan ng Amang kay Tastaasan. Doon sa silong, doon nakatira si Metatron. Isipin ninyo kung gaano kalaki ng Diyos. Tapos sabihin nila, nakausap nila yung Diyos. Dami nagsasabi niya, nakausap ko yung Diyos. Ako, lagi ako nakakakita ng Diyos. Pupunta ako 7-Eleven, sa palengke, ang daming Diyos. Pero sasabihin nyo yung Diyos na buhay at makapangyarihan, walang ganun. Kahit yung mga sinaunang tao, may isang tao lang na nakipag-usap sa Diyos, na nakita niya talaga yung mukha ng Diyos. Isang tao yon, yung banal na propeta. Siya pa lang ang nakakita sa mukha ng Diyos. No, sa tao, ang tinutukoy natin na hindi kasama ang Kristo. Sa tao. Maging mga anghel at yung maging 24 Asyano, hindi nila nakikita ang mukha ng Diyos. Hindi nila kayang titigan. Sasabog nga daw sila eh. Pag walang kapahintulutan na tinignan nila ang Diyos, bigla nilang tinitigan, sasabog yung kanilang espiritu. Wala naman silang katawan eh. Espiritu ang magugutay-gutay. Mamamatay yung espiritu. Di ba sabi nga natin, walang kamatayan ng espiritu, pero wag ka, pag tinitigan mo ang Diyos, walang kamatayan ng espiritu, pero mamamatay ang espiritu kapag tinitigan ng Diyos. Kapag walang pahintulot sa Kanya na makita mo siya. So ganon ka makapangyarihan. Titig pa lang, mawawasak ka na. No? Maging ang kaluluwa ng tao. Kasi pag sinabing espiritu, mas mataas sa kaluluwa yun. Yung atin, kaluluwang matatawag habang nasa katawan. Kaluluwa yan, kasi may katawan. Pero kapag iyan ay wala sa katawan, yan yung tinatawag na espiritu. Kasi ang espiritu ay walang katawan. Yun po ang pagkaibahan nun sa mga hindi nakakaintindi, nakakaunawa. Kung anong kaibahan ng espiritu sa kaluluwa. No? So, yun si Metatron, ang kanyang lakas ay nautos sa kanya. Ito ang uutos sa Metatron sa mga hindi nakakakilala. Ang inutos kay Metatron na ang mga anghel kapag nagkamali, hagupitin niya. Parurusahan niya ang mga anghel. Kaya ang mga anghel takot magkamali, may taga-kastigo. Sipin nyo kung gaano kalakas yun. So yun yung katanungan dito kanina nung nag-comment dito. Sino ba ang mas malakas, si Metatron o si San Miguel? Wala pa sa kalingkingan ang lakas ni San Miguel sa lakas ni Metatron. Kasi isipin mo, pag si San Miguel nagkamali, hagupitin lang siya. O diba, mas malakas si Metatron dun. Lahat ng anghel na nagkamali, nahagupit niya. Siya po yung nagpaparusa. Then, punta na tayo sa September. Sa September, ang inyong gabay na anghel ay si Oriel. Siya ay wisdom. So, si Oriel Angel ay... Oriel is prominent archangel in Jewish, Christian, and mystical traditions, known as the fire of God or light of God. Wow, ang ganda naman nito. As an angel of wisdom and prophecy, he is often depicted holding a scroll or book, though not in the canonical Bible.
I-feature heavenly and apocryphal. Ito yung sinasabi ko mga idol, yung apocryphal. Yung apocryphal, ito yung mga nawawalan libro doon sa Biblia. Apocryphal literature such a guiding Ezra guarding Eden with fairy words, sword, and acting as a regent of the sun. Name meaning, God is my light, fire of God. So, yung name meaning ni Oriel, God is my light, or fire of God. Yung sulo o liwanag ng Diyos. Ang kanyang rule, known as a teacher of wisdom, divine truth, and the angel of repentance. So, may pagkakahawid din pala sa ibang mga anghel, ano. So, ngayon, mas palawakin natin yung pagkaunawa. Nandito na tayo sa September, ha. Nasa month of September, ang gabay na anghel ng ang gabay na anghel ng ng month of September ay si Oriel. So dito sinasabi dito, si Oriel ay isang kilalang arkanghel sa mga tradisyon Hudyo, Kristiyano at mystical na kilala bilang apoy ng Diyos o liwanag ng Diyos. Bilang para din po pala siyang the morning star, bilang isang anghel ng karunungan at propesiya. Madalas siyang inilalarawan na may hawak na balumbon o aklat. Bagamat wala sa canonical na Biblia, marami siyang tampok sa apocryphal na literatura. So yung sinasabi natin ito sa Biblia hindi ganong mababasa, pero dun sa apocryphal, dun sa mga tinanggal na Biblia, sa tinanggal dun sa Biblia, makikita nyo si Oriel. Kaya hindi po pamilyar si Oriel sa inyo, no? Kasi ang pamilyar sa atin yung apat na anghel, Gabriel, Rafael, sino ba? Gabriel, Rafael, Michael, tsaka tong isa. Tatlo lang pala, tama. Tatlo, Gabriel, Rafael, tsaka Michael. Tatlo lang sila na talagang halos kilala natin na makikita natin sa Biblia, sa hayag. Pero sa apocryphal na tinatawag, dun sa mga mga aklat na tinanggal sa Biblia, sa apocryphal, kilalang kilala siya, si Oriel. So ito sinasabi dito, gaya ng paggabay kay Ezra, pagbabantay sa Eden, gamit ang isang maapoy na tabak at pagkilos bilang isang regent ng araw. So kapareho nitong si Oriel. May tabak tong hawak na nagliliwanag katulad kay yung paggabay kay Ezra. No, dun sa pagbabantay sa halamanan ng Eden. So kilala niyo po ba si Ezra? So ayun, tapos diretso tayo ng October kay Barbiel. Ito yung gabay naman ng Oktubre kay Barbiel. Ito yung mga anghel na tatawagin ninyo upang kayo ay gabayan. Angel Barbiel refers to an archangel, also known Barakiel, associated with blessing, fortune, protection, and ruling. Balance pala to. May Barbiel siya, may Barakiel pa siya. Barakiel. So may kahawid yung pangalan ni Barakiel, May Barakiel dito kanina Ito, Barakiel. Sa February, Barakiel. Si Barbiel, tsaka si Barakiel, halos same lang sila. Halos pareho. Associated blessing, fortune, protection, and ruling aspect of October, Scorpio, and Jupiter, and various esoteric tradition often depicted in art and mentioned in grimoires for controlling obscure matters and bringing success in games of chance. Through is also linked to fallen angels in some texts. Meaning God's blessing or purity, sincerity of God. So ito yung sa sa Barbiel rules.
Chief of Guardian Angel, Patron of Family, Helpers of Converts, Bring Success, Rules Jupiter and the Zodiac Signs, Scorpio. Sa association, month of October, Harvest Abundance, Planet Jupiter, Scorpio. So, mas malinaw na kapaliwanagan. Ang Anghel Barbiel ay tumutukoy sa isang arkanghel na kilala rin bilang Barakiel. No, si Barbiel at si Barakiel lalos iisa lang. Na naugnay sa mga pagpapala, kapalaran, proteksyon at namumunong mga aspeto ng Oktubre, Scorpio at Jupiter sa iba't ibang esoteric na tradisyon na kadalasang inilalarawan sa sining arts, no, yung tinatawag dito. Sa kapanahunan to ni October, may kakayanan pala kayo sa arts. At binabanggit sa mga grimories para sa pagkontrol sa mga hindi malinaw na bagay at pagdudulot ng tagumpay sa mga laro ng pagkakataon, bagamat nauugnay din siya sa mga fallen angels sa ilang teksto. So nauugnay din siya sa ibang mga fallen angel. Pero hindi siya masama. So yun, yung isang kapaliwanagan. Sa November naman, si Adbakiel. So, si Adbakiel, parang wala ah. Ayun, may lumitaw. Kaunti lang. Adbakiel guides us to the region, the union, to seek for the sake of seeking, to live for the sake of life. Ang ikli na naman ng paliwanag nito. Ang tipid. Ang tipid niya, mga idol. Wait lang. Wala, ayaw ibigay yung ganong kay Adbakiel. Ginagabayan tayo ni Adbakiel na muling sumali sa union upang maganap para sa kapakanan ng paghahanap upang mabuhay para sa kapakanan ng buhay. So ayun, sinasabi dito si Adbakiel, ito ay transformation at katotohanan. So transformation at katotohanan yung kanyang no? So dito si Adbakiel ay naghahanap, kumbaga, yung mga pagbabalik loob at yung pagsali sa mga mabubuting gawa. Siya ay nagtatayo ng samahan ng mga banal. So pinapaliwanag dito, samahan ng mga banal upang magbalik loob sa Diyos at maging mandirigma pagdating sa mga wakas ng lupa. So napakasimple pero malaki yung gampani ng mga November. Yung mga sa mga November sila yung ng katotohanan. Naghahayag ng katotohanan. So kumbaga boses din sila. Grabe, napakaliit ng paliwanag niya pero So ito yung last. Yung last niya ay si Hanael. December ito, no, yung huling buwan. Si Hanael ay hope and joy, no? Yung pag-asa at kaligayahan, sana all. Kaya pala malamig ang December eh. Kaya malamig ang December dahil hope and joy ang mga ipinanganak na may gabay ni Hanael. Sabi dito, Angel Anael or Anael. Dalawa pala ang pagkakabigkas dito. Haniel o Anael is a prominent archangel in Jewish lore, known as the grace of God or joy of God, associated with Venus, love, beauty, joy, institution, and the
Sepera Netska, often depicted as a feminine energy, guiding spiritual growth and connection to the divine. She helps people find fulfillment, develop institution, and is a link to story of Enoch, ascent to heaven, appearing as a guide for inner strength and clarity. So lahat sila may kaugnayan sa kay Enoch, ano? Ay Book of Enoch. Ang name meaning ni Hanael ay grace of God, joy of God, or God is my grace. Domains, joy, love, beauty, institution, grace, spiritual, fulfillment, protection, especially for women, children, and clarity. So yun, pinaka-special sa mga sa mga kababaihan at mga bata. So sila yung talagang gabayin ni Hanael. The symbolism often linked to the moon, the planet Venus, and the Sapphira, Netska, and Kabbalah. So nasa Kabbalah siya, pwede nyo siyang hanapin sa Kabbalah. Lilitaw siya sa Kabbalah kapag na-research nyo siya. Ito, bigyan pa natin ng isang mas malinaw. Ang anghel Hanael o Hanael ay isang kilalang arkanghel sa tradisyon ng mga Hudyo na kilala bilang grace of God o joy of God na nauugnay sa Venus, pag-ibig, kagandahan, kagalakan, intuition at ang Sepera Netsak na kadalasang inilalarawan bilang isang pambabaeng enerhiya na gumagabay sa espiritual na palago at koneksyon sa banal. Tinutulungan niya ang mga tao na makahanap ng katuparan. Uy, sa mga December, bumubuo ng intuition at nauugnay sa kwento ng pag-akyat ni Enoch sa langit na lumitaw bilang gabay para sa panloob na lakas at kalinawan. So, astig yung mga December, spiritual na paglago, koneksyon sa banal. So, ibig sabihin, may kakayanan kayong kumonekta sa mga anghel. Hindi lang po dito kay Hanael, may kakayanan yung mga December na kumonekta dun sa mga banal. Ayos. Ganda ng nitong December. So, yun, yung mga kapaliwanagan sa mga anghel na gumagabay sa inyo. Tandaan po natin, sa bawat buwan, may mga anghel na nakatalaga na maggagabay sa inyo. Hindi po kayo ang mamimili na sasabihin ninyo, gabay nyo si San Miguel. Hindi po yun. Nakadepende po yan sa buwan. Kaya pagka may naririnig kayo ng mga tao na sinasabi nila, lalo na pag nasa spiritual, gabay din nila si San Miguel. Assuming yun. Kung hindi po sila pinanganak sa buwan ng August, hindi po maaaring sa buwan ng Agosto ang St. Michael, para katandaan po natin. Doon pa lang, mahuhuli na natin kung nagsasalita ng katotohanan o mala-mala lang yung kanyang sinasabi. So yun, isang mapagpalang hapon sa inyo. May pasyente na rin dito, then kakain muna kami. Dahil ako'y wala pang kain, alauna pa. So puyat pa ako kasi magdamag kaming nasa lansangan kagabi ni Mrs. Then ngayon dito muna tayo, tapos bukas nasa Lipa, papagawa ng medalyon. Kung aabutin pa at kakayanin, baka nasa San Pablo kami bukas. So, yun, isang mapagpalang hapon sa inyo. Nawa, may natutunan kayo dito. Salamat din po sa mga nag-send sa atin ng star, mga idol. At dun sa kasanayan, sa pag-spiritual, medyo mahaba na yung live natin. At ito ay pagbabahagi na rin sa inyo. Huwag nyo rin kakalimutang i-share para ang iba ay mabahagian din. Alam nila kung sino yung anghel na kanilang tatawagin, kung sila ay nasa kapahamakan, sino yung hahanapin nilang anghel. Kahit picture lang nila, ilagay nyo sa wallet ninyo para hindi nyo nakakalimutan yung kanilang pangalan. May time na parang kinakausap ninyo.
kinakausap niyo na nandyan lang sila. Ganun ang pagtawag sa mga anghel eh. Hindi po natin kailangan ng pag-aalay-alay, hindi nyo kailangan na buksan yung lihim na karunungan pagdating po sa pagdating sa paggamit ng runes, no, sigil, key, o susi. Hindi na po kailangan ng mga ganun. Kung naaayon sa inyong kapanganakan, matatawag nyo sila. Madali nyo silang matawag at kakausapin naman kayo niyan. Kakausapin at kakausapin kayo niyan. Kung hindi sa panaginip, sa balimtataw ninyo, no? Pero kailangan manalangin muna kayo bago kayo tumawag ng anghel. Kasi baka mamaya, fallen angel yung lumapit sa inyo, magpanggap na sila yung inyong gabay. Mas magkakamali kayo. Kung meron kayong mga desisyon, kung meron kayong mga kahilingan, pwede nyong hilingin sa kanila na hindi po kayo hihiling sa kanila. Tandaan po natin na hindi tayo mihiling sa mga anghel. Yung inyong kahilingan, hilingin nyo sa kanila na iakyat sa Ama. Kasi ang mga angel, tagapamagitan din po yan. Tagapamagitan, hindi sila ang tumutupad ng inyong kahilingan. Kaya nga lang, yung inyong mga anghel ang magiging tagapamagitan ninyo upang ang inyong mga panalangin ay maihatid sa Ama. So yun ang pakakatandaan natin. Hindi sa kanila humihiling. No? Pwede nyong hilingin na iligtas kayo, pwede yun. Gabayan kayo, yun pwede. Pero yung inyong mga personal na kahilingan para sa inyong sarili, tungkol sa kayamanan, kung saan man, di ba? Kasaganahan. So yan ay hinihiling. Hindi po basta-bastang hinihiling sa mga anghel. Hindi nila kayang ibigay yan. Ang hilingin ninyo sa kanila, yung inyong mga kahilingan ay ihatid nila sa Ama upang makarating yung inyong kahilingan. So ganun po ang pamamaraan sa paghiling sa mga anghel. So isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hindi na natin pabain yung video, kanina pa tayo naka-live. No? So i-upload ko rin to sa YouTube channel, pakisuportahan na lang, pakipanood na lang doon. Dahil ito, after 30 days, buburahin ito ni Facebook. Mawawala na tong live. Kung gusto nyo balikan yung video, makikita nyo sa YouTube, nandun lang yon. Kahit kailan, hindi yan di-delete. Hanggang walang violation, hindi yan di-delete ni YouTube. So, yon, isang mapagpalang hapon. God bless you mga idol.